Pilipinas, napakarami ng issues na na kinabibilangan natin ngayon. At isa nga sa mga pag-uusapan natin ay itong katulad diyan, speaking of anak. O speaking of speaking of itong mga droga. O ayan, ito sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na pinagmamalaki daw niya ang kanyang bloodless war on drugs. Ipinagmalaki na naman niya kasama ang DILG Secretary, ang police, ang kanyang bloodless drug war. Bukod sa bloodless, drug lordless din ito. It's been on for 3 years. Yung kanilang droga, paglaban sa droga for 3 years, successful daw dahil ang dami-dami nilang nare-recover na droga. Alam mo, magiging successful lang ang drug war kung madami kayong nakuha na mga drug lord. Imagine na, noong panahon ni Pangulong Duterte, yung kanyang war on drugs, hindi pa man kumbaga hindi pa man nagsisimula, by kampanya pa lang, sinasabi ni Pangulong Duterte yan, nangangampanya pa lang siya, sabi niya, if you destroy my country, if you destroy the lives of the children of the Philippines, I will kill you. Ganun siya. Kayong mga patatabain ko, yung mga janitor fish dyan, itatapo ko yung mga bangkay nyo dyan, ganto. Nanalo siya. Natatandaan nyo merong isang rapist, manyakis. Nag-iinuman daw sila. Pag duwing nag-iinuman daw at nalalasing siya, talaga daw naghahanap siya ng hihipuan, ng mamanyakin niya. So, duguan pa nga itong mamang ito. So, nangmanyak siya ng babae. Nahuli siya. In-interview siya, bakit mo ginawa yun? Alam mo, sagot niya, kasi ugali ko talaga to. Nakapaglasing ako, nang hahablot talaga ako ng chicks. Oo. Ginawa ko na ngayon kasi nga, pag nanalo na si Pangulong Duterte, wala na, finish na. Hindi ko na pwedeng gawin yung mga ginagawa ko na yan. Ganun katindi ang takot ng mga Pilipino, pati kriminal, takot kay Pangulong Duterte. Noong sinabi niya na totokhangin ko kayo, kayong mga drug lords, kayong mga adik, magbabahay-bahay ako, hahanapin ko kayong lahat, putsang ina, patay kayo sa akin. Anong nangyari noon? Putang ina niya, napuno ang kulungan. Ang daming surrendering. Napakadaming nag-surrender. Kulang na yung mga kulungan natin. Promise, nakahiga na sila sa mga hagdanan. Nakita ko nga yung Quezon City Jail noong mga panahon na yun. Take turns yung pagtulog. 3 shift. Oo, may matutulog ng umaga, halimbawa 8 to 5 may matutulog. Tapos 5 to 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O 5 to 1. O may ibang matutulog. O tapos 1 to 7. May iba ulit matutulog. So 3 shift 'yan. Sa sobrang dami ng tao, take turn sa pagtulog. Di kami pwede matulog nang wala sa oras mo. Ganun karami tao sa kulungan kasi nga hindi nila kayang humiga ng yung iba nakatayo, yung iba nakahiga natutulog. Pag gising nila, tayo na sila, yung iba naman nangihiga. Ganyan ang sistema sa sobrang dami ng lahat ng city jail sa buong Pilipinas na puno ng nag-surrender. Nag-surrender ito Ang daming buhay na nag-surrender. Tapos sinasabi nila 30,000 yung namatay sa war on drugs. Mga ulul. Putang ina nyo, pinagmamalaki nyo pa yung 30,000 nyo. Ko 43 lang yung sa ICC. Kung hindi ba kayo mga tanga, yung 30,000 na yan, kung totoo yan, isampan nyo na sa Pilipinas. Yung kaso na yan. Pero 30,000 yung namatay. Wala ni isang kaso si Pangulong Duterte. Wala ni isang kaso na isampa sa mga sa mga pinagbibintangan nyo niyan. Ulul. Hindi nyo kami maluloko. Hindi nyo maluloko mga Pilipino tungkol sa 30,000 mga kupal kayo. So ganyan ang nangyari noong panahon ni Pangulong Duterte. Nung sinabi niya, maglilinis ako sa hanin ng mga pulis. Bago ang lahat, taasan ko muna yung sahod nila. Pagtaas ng sahod nila, wala na kayong karapatan at wala na kayong rason para kayo mangurakot, mangutong at gumawa ng kabulbalan. Ngayon, mag-ooperate ako sa mga pulis.
Bukod sa mga pulis, maglilinis ako ng lansangan lahat ng adik. Makikipag-coordinate ako sa mga kapitan, barangay chairman at hihingi ako ng listahan ng lahat ng mga pinaghihinalaan nilang adik. Oh, kasi nga pag nakuha ko yung listahan na yan, yung presinto sa istasyon kasama ang barangay magkakakatok sa mga bahay na ito. Oh, nandito ang pangalan mo. Oh, wala kang problema, sinasabihan lang kita na tumigil ka na ha. Hindi ako nagdadrugs. O hindi nga, sige na. Kung hindi ka nagdadrugs o kung nagdadrugs ka, huminto ka na. Kung ayaw mong huminto, bahala ka sa buhay mo. Nakalista ka dito ha. O ingat kayo. O, lilipat na naman sa ibang bahay. Kinakatok isa-isa para sabihin huminto na. Tangina, ganyan ang political will kung talagang gusto mong maubos ang drugs sa Pilipinas. Huminto na kayo sa paggamit kasi kapag ka walang bumibili, walang may bibenta. Diba ganyan nung panahon, napuno ang mga rehabilitation center. Ultimong mga magulang, alam nila yung mga anak nila adik, sila, voluntaryo sila. Na yung kanilang mga anak, isuko yung kanilang mga anak. Kasi nga nangangamatay yung mga drug lords noon. Kasi nga ang mga kriminal, ganyan yan. Kapag, halimbawa ako, police, Ako, police, siyempre, hulid up ako. May mga nahuhuli akong shabu. Yung shabu, nire-recycle ko. Ninja cups nga. O, siyempre, may mga tao ako na mga pusher din. O ngayon, dahil ako amo ng pusher na yan, police ako, kapag nahuli yan, baka ichucho ako niyan. Loose ends yan. Anong gagawin ko dyan? Uunahan ko na yan. Huhulihin ko kunyari, tapos sasalvaging ko. Lalagyan ko ng baril para kunyari, summary execution. Ultimong yung mga drug syndicates. Ultimong yung mga drug syndicates na mga pulis ay inubos ni Pangulong Duterte. Mayroon 5 general na pinangalanan, di ba? O yung mga yan, mga iba naging mayor pa nga o pinangalanan yung iba nagsitakasan na. O hindi ba nakita nyo naman si DLG Secretary Abalos noong pagkaupo niya. Sabi niya, marami daw talagang mga pulis at may mga pulis pa na involved sa droga. Kaya nga nagpa-resign yan ng mga full-fledged colonel at saka general, di ba? O para yung mga drug lords na pinanghihinalaan nila, hindi na nila ibabalik. O ang i-reinstate na lang nila yung mga yung mga trip nila at yung makilala nila na malilinis talaga. O ganun. O yan ang issue sa ganyan ka-epektibo yung war on drugs ni PRD. May mga namatay, siyempre. Meron ka ba namang gera na walang mamamatay? Kaya nga kabubuhan tong bloodless drug war. Ginamit mo pa yung war. Drug operation na lang sana, bloodless drug operation, hindi drug war. Walang war na walang namamatay. Kita mo sa Ukraine, war yun. Ang dami nang namatay. Diyan sa Iran at saka Israel. War din yan. Ang dami nang namatay. Walang war na walang mamamatay. Tanga lang. Ang magsasabi na war na wala man masusugatan, si Bongbong lang. Ganyang katanga yan. Saan ka makakita ng gera na walang masusugat at walang magbubuwis ng buhay? O hindi ba? So ang dami nating mga tayo at saka ang Pangulong Duterte, every time that you ask people sa mga kalsada, mga tindahan, palengke, tricycle, taxi, isa lang ang unang-unang namumutawi sa bibig nila kapag tinanong mo, anong mga nagustuhan mo kay Pangulong Duterte? Ay, naubos yung mga adik. Laging ganun. Naubos ang adik. Ngayon daw. Ngayon. Ngayon. Yung mga kamag-anak ko na mga adik noon, putya, nakaligtas. Ngayon, adik na naman. Ang papayat na naman. Dati, ang tataba na. Ngayon, wala na naman papayat na. Bakit hindi papayat? Bakit hindi babalik sa droga? Ang daming droga. Katulad nitong balitang ito, toneto niladang lumulutang sa karagatan. Hindi ba noong panahon ni Pangulong Duterte, sinasabi niya na yan na maraming droga tinatapon lang sa dagat, pinipick up ng mga mangingisda. Hindi ba noon pa naman nangyayari ito? Kasi nga sa sobrang takot nila. Pero po sabi nga nila, walang nahuling mas marami pa daw nahuli na droga ngayong panahon na ito. Kesa nung panahon nung war on drugs ni Pangulong Duterte, mas marami daw namatay kesa sa nahuling droga. Tangina, ganun ka-scarce ang supply. Ganun katakot pati yung mga supplier magdala ng supply sa Pilipinas kasi namamatay sila. Ngayon kaya ang lakas ng loob ng mga suppliers na magdala ng droga sa Pilipinas kasi alam nila buhay sila, mahuli sila.
Maglagay lang sila, makakatakas sila. Paano mo hindi sasabihin ganun? Nahuli yung pinakamalaki dyan sa Alitagtag, nasa na yung driver nun? Wala na. Ano na nangyari sa kaso doon? Nababalitaan nyo pa ba sa publiko? Hindi na. O, ang daming nahuhuling drugs. Nahuli na naman yung drugs. Yung kay Mayo. Yung unang-unang 1 toneladang droga na nakuha dyan sa Maynila. Asa na yun? Nasa na yung mga suspect doon? Di ba ninakaw pa nga ng mga pulis yung 40 kilos? Nung shabu na yun. Nasa na yun? Ano nang balita ron? Nasunog nyo na ba yun? Nasira nyo na yun? Napakadaming drugs ngayon kasi putangin na, yung presidente mo ayaw magpa-drug test eh. Kung ayaw magpa-drug test ng presidente mo, ibig sabihin, it's safe to assume na takot siya dahil magpa-positive siya. Kung ako drug lord, saan ko dadalhin yung drugs ko? Eh di dun sa drug, sa lugar kung saan drug addict yung presidente na pinaghihinalaan. Kaya ang daming droga dito. Oh, sige, pakinggan natin to. Bongbong Marcos na walang bahid daw ng dugo ang war on drugs ng kanyang administrasyon. Sinabi niya yan nang ipresenta sa kanya ang higit 8 bilyong pisong halaga ng floating shabu na nakuha ng mga mangingisdang Pilipino. Hinala naman dyan ng Philippine Navy, sinadyayang binabagsak sa atin ng China. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Pulencio. Ayan natin, pinagsama na nila dito yung paninira sa war on drugs ni Pangulong Duterte at saka paninira na naman sa China. Wala daw bahid ng dugo. Oo talaga, saan ka makakita? Ang dami na uhulin drugs. May nakitang maleta ng drugs. Putang inang yan. Wala yung may dala ng maleta. Ano yun? Naglakad mag-isa yung droga? Katulad yan, nasa dagat. Ano, nagsilangoy yung mga yan papunta ng Pilipinas? Imposible na nakakakuha tayo ng ganong karami ng droga. Unang-una sa lahat, putang inang, ang lalaki nito, tonelada. Ang nakakatakot talaga nga dito, yung mga nakakalusot. Kasi pwedeng decoy yan eh, na magpapalutang sila dito pero nagpapapick up sila dito ng mga droga. Pwedeng ganun eh. Kasi lahat pupunta rito, may lumulutang. Puntahan lahat sila dun. Hindi nila alam sa may kabilang pampang, nag-aabutan na pala. Mas malaki yung usually kapag ka ang decoy, mas marami yung, laging mas konti yung decoy kesa dun sa totoo ah. Yung dami laging mas konti kesa dun sa totoo. Kung halimbawa nakahuli ka ng 1 tonelada rito na decoy, I am pretty sure baka 5 tonelada yung nakalusot. So, maraming drogang nahuhuli pero walang drug lord. So, sinasabi ninyo na successful yung inyong bloodless drug war pero konti lang yung mga nakukulong sa mga drug operations. Ultimong sa mga balita, wala kang masyadong naririnig na may mga drug operations sa mga squatter, sa mga isang drug din ang nahuli. Walang ganun. Isang Chinese na nagluluto, laboratorio ng shabu, nakamkam, nasabat, winasak yung mga kagamitan. Walang ganung balita for 3 years. Wala. Puros droga yung nakukuha, walang drug lord. Ang galing-galing, di ba? Talagang bloodless yan. Bloodless talaga yan. Putangin na yan. Saan ka makakita naman ng... Wala ka namang kalaban eh. Ni wala kang ino-operate eh. Droga lang yung biglang bumabagsak sa harapan ng bahay mo eh. O, paano magkakaroon ng dugo yan? Personal na ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang... si Mr. Inspection. Basta pagdating sa droga, personal na i-inspectionin niya yan. Tayo na, droga yan. Nung nakaraan, doon sa Alitagtag, putya yan. Personal din niyang binisita yung droga. Pero pag may mga namamatay na mga sundalo, pag may mga sundalo na nasusugatan sa gera, putya, si Romualdez ang nagpupunta, tsaka ate mo. Ikaw, hindi ka makita. Pero pag droga, bilis-bilis. Pag droga, bilis-bilis. Pucha, nandudong ka agad. Tinitignan ka agad. Chinecheck ka agad. 8.87 billion pesos na halaga ng shabu na na-recover mula sa dagat malapit sa mga probinsya ng Zambales, Pangasinan, Cagayan at Ilocos Region. Iprinisentang mga ito sa tanggapan ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Quezon City. Sabi ng PIDEA, ito na raw ang pinakamalaking drug haul sa bansa. Yan na naman pinakamalaki. Tapos mababawasan na naman. Ganyan din sinabi sa Alitagtag. Ito na ang pinakamalaki, 2 tonelada. Tangina, biglang nabawasan yung 2 tonelada, naging 800 kilos na lang. Style nyo, bulok. Lagi na lang, pinakamalaki.
Tangin na, ang dami nyo nang nakuhang droga. Wala tayong pinapalabas na sinusunog Sabi ko nga sa inyo, nakikita natin sinusunog yung mga vape. Bakit kaya? Research kayo. Sinong may-ari ng mga vape companies ngayon dito sa Pilipinas? Loob lang ng 6 na buwan. Kasama ring ipinakitang higit 200 kilo ng iba pang uri ng iligal na droga na nagkakahalaga ng higit 600 milyong piso. Sa kanyang talumpati, pinagmalaki ng Pangulo ang aniyay resulta ng kanilang bloodless war on drugs. The new concept of the war against drugs is working, so we will continue down that vein. The new concept. Ano nga konsepto? Nakakakuha na walang drug lord. Bongbong, putang ina yan. Kahit makuha mo pa lahat ng droga sa buong mundo, kung wala kang nauhuling kriminal na nagpapakalat ng droga na yan, patuloy lang yan. Patuloy lang yung proliferation ng droga. Anong pinagsasasabi mo? Ilan yung nahuli nyo? Toni-tonelada? Imagine mo ilan yung nakakalusot. Tayo na balitang-balita ngayon na ang mura-mura ng shabu. Dati nung panahon ni Pangulong Duterte sa sobrang scarcity, hindi naman talaga na zero out na ubos yung mga addict noon Pero grabe daw ang mahal ng shabu dahil walang supply. Ngayon oversupply, putangin lang yan. Dati, pagka nang sabat ka ng mga pusher sa kalsada, ang makukuha mo, gramo-gramo lang. Yung iba nga, piso-piso lang Minsan, 2 gramo, pinakamarami makukuha mo sa isang street pusher Ngayon, pag nanghuli ka ng pusher, putangina, meron silang dala kilo-kilo. Kilo-kilo kasi ibig sabihin, may oversupply sa Pilipinas. Madaming pumapasok sa Pilipinas. Ngayon, bakit pumapasok itong mga drogang ito galing sa abroad? Unang-una sa lahat, alam nila hindi delikado magdroga sa Pilipinas. Saan ka naman makakita? Sabihin ng presidente, yung hair follicle test request ng mga kababayang Pilipino, hindi yan konektado sa public offices, public trust. Sasabihin ng PNP chief na yung shabu kasi hindi naman yan hindi naman lahat ng gumagamit user talaga or addict. Yung iba dyan, ginagamit nila yan pampahaba ng buhay. Hindi ba ganun ang ganun ang marketing natin sa droga ngayon? Dina-downplay natin yung masamang epekto ng droga. Kung gaano i-highlight ni Pangulong Duterte nung panahon niya, ngayong panahon ni Bongbong, nino-normalize nila yung paggamit ng droga. O magtataka pa kayo na tonelada yung pumapasok dito. Di ba? Kaya tonelada yung pumapasok dito kasi yung mga drug lords, alam nila, putangin na, napakakurap ng gobyerno ngayon na kung mauhulihan ka ng ganyang kalaki, sigurado ako, kung kayang mag-produce yan ng ganyang karaming droga, kayang magbayad ng mga politiko niya. Kasi ito lang talaga ang pagtatakahan mo. Nahuli mo itong mga ito, nalaman mo itong mga ito na palutang-lutang dyan sa dagat, pero hindi mo alam kung sino yung nagpalutang niyan dyan sa dagat. Nahuli mo sa isang warehouse na tinatago ang kabang-kaban na mga shabu o droga. Ultimong yung may-ari ng warehouse, pwede mo nang questionin Pero wala kayong nahuhuli na mga addict, kriminal. Wala kayong drug lord na nahuhuli. Lagi niyo sinasabi na ang target natin yung mga drug lord, ang target natin yung mga malalaki. Ilang malaking drug lord na sir ang ipinresinta nyo sa publiko? Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, halos linggo-linggo may pinipresenta siya na pusher, nahuhulihan nila ng droga. Ikaw, ilan na yung ipinresinta mo? Puro shabu yung pinipresenta mo, puro ka inspect, pero wala kang nahuhuli. Kasama mo pa naman si General Hule. Ayan, si General Torre, lahat hinuhuli. Bakit hindi mahuli? Yung mga drug lords na yan, baka kayo yan. Baka lang hindi ko sinasabing kayo yan And I think we are beginning to see the good effects of that new policy. We must continue with the war against drugs, but we keep it in a peaceful, we do it in a peaceful way. We do it in a peaceful way. Ano yung peaceful way? Ako, I'm just assuming, may nahuling droga. Hoy, ang dami mong dalang droga. Anong gusto mo? Isusuko mo sa akin yung droga na yan? O isusuko mo yan o huhulihin ka namin? O sige na, sa inyo na yung droga na yan. Takbo na ako mabilis. Hindi, bakit hindi ka mag-iisip na ganun? Bongbong, sasabihin mo na ganyan successful.
meron ka bang datos ilan na yung drug lord na nahuli natin? Saan itong drug lord? Ito ba'y Taiwanese, Singaporean, Malaysian, Chinese? Wala kayong datos na ganyan. Basta meron lang kayong shabu na nakukuha, press con kayo, magsasabi kayo na successful, pero walang nakaposas na drug lord. It will never, ever be successful. Ika nga, kung napakaraming anay sa bahay mo at winalis mo lang yung mga anay na nakikita mo. Hindi mo pina-check yung mga kung saan nanggagaling, kung nasaan yung colony noong anay na yon. Wala, hindi mauubos yung anay na yan because they will keep on producing and producing and producing hanggat hindi mo napapatay yung reyna nila. It will keep on producing and producing and producing termites. Ganyan po yan, sir. Hindi po ibig sabihin kasi kahit nilinis mo yung tae, yung tumatae, hindi mo naman pinagsabihan. O pag bukas mo ng pinto mo bukas, may tae ulit dyan sa harap ng bahay mo. O yung mga kapitbahay mo na may aso. O hanggat hindi mo sila sinusukol na, yung aso nyo tumatae lagi yan sa harap ng bahay ko, hindi nyo nililinis O kapag hindi mo yan sinukol ng ganun, araw-araw ang ginawa ng Diyos hanggat buhay yung aso na yan, magdadala yan ng etsa sa harap ng bahay mo hanggat hindi mo yan sinusukol sila. Grabe na, wala ka mang ka-logic. O tingnan nyo naman ng logic ng Coast Guard natin. Malaki pa ng Pangulo, ito talaga ang tina-target ng kanyang administrasyon. It has been described as a bloodless war on drugs. We do not kill people that are just suspected of having anything to do with drugs. Hindi naman kasi ganun bongbong Bobo ka kasi talaga Hindi naman porket suspect pinapatay na hindi ba? Usually may suspect, tangina. Ay, may pulis may pulis sa tabi mo, ba't di mo man lang tanongin, may suspect, may droga. Tapos, putsangin na, anuhin mo pa lang, kakapkapan mo pa lang, bubunot ng baril, anong gagawin mo? Ipagbato-batopik ka? Putangin na, pagbunot niya ng baril, gaganunin mo ng gunting, tarantado. Babarling ka nun. Kaya may mga namamatay kasi may mga nanlalaban talaga. Tangina, dami na rin naman mga namatay na pulis Bloodless drug war. Walang problema sa Okay, sige, maganda yan, bloodless. Pero sana, maganda kung may nauhuli ka ni drug lord. Tangina, obvious na obvious kayo Ito naman mga media na ito nagpapaloko din. Tangina, saan ka makakita ng ganitong operation? Ang in-operate mo, drugs lang, wala yung drug lord. Tangina, unang-una sa lahat, paano napunta yan sa isang lugar na yan kung walang may dala dyan? Hindi nauhuli yung may dala, nauhuli nyo lang yung dala-dala. Anak ng tinapay. Ewan ko kung anong klaseng utak meron tong mga law enforcer natin. Is na ganyan ang ginagawa natin. We are handling the drug problem in a different way. Sinang-ayunan naman Different talaga. Ang yan, walang droga, ay walang drug lord. ito ng PIDEA. I say with much confidence na noon, mas maraming namamatay pero kukunti yung nakukuhang volume ng droga. Oo, kasi nga walang supply. Dahil napigilan nila yung supply. Di ba ngayon, mantakin mo, marami kayong nauhuli. So, mas okay sa inyo ngayon yung mas maraming nauhuling drugs kaysa sa drug lord. Noong panahon ni Duterte, konti yung nauhuli dahil sa sobrang liit ng supply dahil inubos nila. Ang unang sinira ng PNP yung mga laboratorio. Wala nang laboratorio noon na niluluto sa Pilipinas ng mga shabu. Ang shabu noon nanggagaling na sa ibang bansa, hindi natin mapipigilan yun. Pero nai-stop pa rin ng border security natin yung mga droga na yan. Kaya walang nauhuli dahil wala nang nagbabalak. Walang nagbabalak na magtinda at magshabu nun. Tumatakas nga Lahat ng mga adik nun, pag adik ka sa lugar na to at kilala kang adik sa lugar na to, tatakbo ka sa ibang lugar kasi nga baka ituro ka kasi nga yung tokhang Pagdating mo naman sa ibang lugar, nakita nila mukha kang adik, hindi ka taga roon, alam nila na nagtatago ka Paalisin ka nila doon, huwag ka dito magtago. Alam ko kaya ka nagtatago dahil sa tokhang, huwag ka dito. O ganun, lumiit ang mundo ng mga adik noon, kaya wala nang supply, wala na rin nagdroga nung panahon na yung konting-konti na lang. Tangina ngayon, ang daming nahuhuli. Saan ka naman? Hindi kayo nagtataka? Walang respeto yung mga drug lord sa Pilipinas ngayon. Dito tinatapon lahat ng droga.
Kasi nga wala kayong silbi sa pagdating sa pagsawatan ng droga. Paano mo sasabihin lalabanan mo droga? Putangin na yung presidente natin pinaghihinala ang adik. Hindi ba pinaghihinala ang adik, hindi niyo ipa-drug test. Kabilang sa mga drogang nalambat sa dagat ang nasa 1.5 na tonelada ng shabu na nagkakahalaga ng higit 10 bilyong piso sa Zambales itong June 20. May mga Chinese marking pa sa packaging ng mga droga, kaya hindi raw malabo na tila sinasadya ang pagbabagsak ng sandata. Tingnan mo, ang sinasabi naman ng Navy natin, ng Coast Guard, Navy, whatever, binabagsak daw yan talaga dyan. Sinasadya para sirain ang buhay natin. Tanginan yan. Kita mo yung ganong klase ng utak? Hindi ba pwedeng nilalaglag nila yan sa dagat natin para kunin ng mga mangingisda? At isang malaking sindikato yan na pagpaparti-partihan nila yan at ibibenta nila yan. Pagkakitaan yan. Hindi ba natin naisip na ganon? So parang nangyari, ang China gustong sirain ang buhay ng mga Pilipino. Kaya magbabagsak sila ng maraming shabu sa kalsada, sa tubig para sirain ang buhay ng mga Pilipino. Siyempre, makukuha yan. Gagamitin ng mga Pilipino yan. Sira buhay ng Pilipino. Putang ina yan. Gagastos pa ng ganun kalaki China para lang sirain ang buhay natin. Anong motibo nila para sirain ang buhay natin? Anong motibo ng China? Putangin na yan. Sabi ko nga sa inyo, panahon pa 300, 500 years ago, 600 to 700 years ago, nandito na yung mga inchik na yan. Nakikipagpalitan na ng kalakal sa atin yan. Tanginan yan. Bakit tayo sisirain yan? Ano naman na mahihita nila kung sirain nila Pilipinas? Sabi ko nga sa'yo, kung tayo masasakop ng China, putangin na, isusuka tayo niyan. Baka sabihin ng China, putangin na nyo, sino gusto manakop sa inyo, titigas ng ulo nyo. Puta, lagi kayo may reklamo, lagi kayong magaling. Lalagyan kayo ng tawiran na overpass, putang ina nyo, hindi kayo tatawid doon, kayo tatawid sa nakakamatay. Sinabi, bawal bisikleta dyan ka nagbibisikleta. Putang ina niya, puno na may puno, ninanakawan mo ng bunga. Asawa ng may asawa, putang ina, kinakalantari mo. Sa totoo lang, puta, kung ako ang China, iiwasan ko Pilipinas sa sobrang tigas ng ulo natin. Sa sobrang kupal ng mga Pilipino, putang ina, hindi ko kayo gustong sakupin. Sakit kayo ng ulo. Putang ina niyo, pagsakop ko sa inyo, putsa kinaubagahan. Yung Makabayan Black nagrarally na dyan sa nagrarally na dyan sa Rotonda. Sabihin na mag-resign na si Xi Jinping. Tanginan yan. Baka mamaya sakupin tayo ng China dahil sa atin ma-impeach pa si Xi Jinping. Tanginan, walang may gusto sa atin. Titigas ng ulo natin. Ano ba kayo? Tanginan yan. Kaya nga hindi nga tayo binibigyan ng mga visa O di ba? Kung talagang gusto tayo sakupin ng China, sabi ko nga sa inyo, di sana visa free tayo sa China. Di ba? Kung talagang gusto tayo ng mga incheck, visa free talaga sana tayo sa China. Kita mo yung mga Amerikano, mahal na mahal ninyo, libre na nakakapasok dito. Tingnan, mag-apply kayo ng US visa, tingnan kung ma-approve kayo. Kaya nga, wala silang tiwala sa atin Wala silang tiwala sa lahi ng Pilipino. Kaya nga, halos lahat ng malalaking bansa, first world country, sa Pilipinas, nire-requirean tayo ng visa dahil putang ng kukulit natin. Magtuturis lang isang linggo, pero tangin na 6 na taon na, hindi pa umuwi. Nagsasasabi nyo. Diretso. Makmak na droga sa ating bansa. Ayon sa Philippine Navy, ginagawa raw ito para subukang sirain ang buhay at direksyon ng mga Pilipino. It is not far-fetched that this could be... Sobrang kitid ng ulo, Pinalutang ng China yung droga dyan para sirain ang buhay ng mga Pilipino. Putang ina niyan. Hindi ba pinalutang ng China yung droga dyan kasi may mga counterpart sila dito na kukuha niyan at ibibenta yan dito sa atin? Hindi ba pwedeng ganon? Di ba mas maganda yung gano'n ang isip mo para at least nandoon ka sa pagresolba ng problema. Putang ina niyan, problema na naman sa China tong pinangangalandakan nyo na pinalulutang nila yan ng sadya para masira buhay natin. Loko-loko pala to Gulo-gulo nyo.
Walang Joe naman talaga. So sabi ko nga sa inyo, baka hindi kayo magugulat, lahat ng adik mapunta na sa dagat eh. Baka mamaya naglalanguyan na yan dyan, naghahanap na ng mga shabu yan dyan. Kasi libre lang pala yan eh. Pinapalutang lang ng China yan para sirain buhay natin eh. Wala naman pala may-ari niyan. Another effort of the Chinese Communist Party to destroy the future generation of Filipinos upang sirain ang kinabukasan ng isang bansa. Buhusan mo ng maraming illicit na droga, illegal na droga para ang kabataan ay masisira. Putangin na, di missile na lang. Missile mo. Gusto mo rin lang pala sirain Pilipinas eh. Putangin na niya, bakit mo pagagastos ka pa? Dodrogas, papahigupin mo pa ng shabu yung mga bata. Ang isang missile, boom, sabog. Ganun sumira. Yan. Sisirain mo, papalutang ka ng shabu. O kaya dapat pinalutang mo dyan, lason. Kaya pinalutang mo dyan, molotov, ganyan yung pagbukas mo, ganun, boom, sasabog. Ganun. Talaga. Pero putangin na, palutang ako ng shabu. Ay, gusto kong sirain buhay ng ba't hindi nyo rin gawin? Hindi ba galit kayo sa China? O di yung lumulutang na shabu dito, palutangin nyo rin sa kanila. Para makuha ng mga nung mga citizen nila, singhutin ng mga citizen nila, masira buhay nila. Tanginan yan. Anak ng putya si Kapitan Patawa Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y